We will talk about it and I will prove that to you. And as you can see, ang nakikita niyo po dyan sa nilagay ko dyan is Nora Aunor. She is a filmmaker, a superstar, and now a national artist. For me, hindi naman po ito to disregard the other ones, but it is with full integrity I feel that she holds that title, the national artist. At dyan po tayo magfo-focus ngayon kung bakit para sa akin, she is not just deserving, she embodies what a national artist means. It's very fascinating how Ate Guy navigated her career. It's unbelievable and it's very inspiring and it's very informational and educational, I guess. So kung mga batang artista po kayo ngayon, I think ito po ang isang national artist na pwede niyong pag-aralan at tignan how she became to be. Nag-umpisa po dyan yung pagiging artist ni Ate Guy. She became an independent filmmaker, I believe, nang hindi niya nalalaman at hindi rin nalalaman ng mga tao. But that was exactly what she was doing. Because in 1976, she did 3 taong walang Diyos. Isa po ito sa pinakamagandang pelikula ni Ate Guy. Ito po ito sa mga iconic niyang ginawa, directed by Mario O'Hara. You can see dito po, sunod-sunod na yung mga director niya na mga great directors, doon na siya nagpapahawak. At makikita niyo yung maturity niya as an actress. And imagine, kung titignan niyo po yung kanyang career, nag-uumpisa po tayo sa isang 12-year-old na bata na mahirap, na nagtitinda ng tubig, na maitim, na maliit, na hindi natanggap sa tawag ng tanghalan. Yan po ang umpisa ng Nora Aunor. A part of being the biggest superstar of all. And yet, do not overwhelm everyone. She became the role, she was just the role, and she was great at it. Ang feeling ko po, being a national artist, I believe Ate Guy, para sa amin, Nora Aunor, sa mga humahanga sa kanya at bilang artista, embodies what a national artist is. Sinubukan din po ni Ate Guy pumunta sa entablado. Sinuportahan din niya ang entablado. So doon mo pa lang po makikita na si Ate Guy ay isang alagad ng sining. Kasi doon kita nakilala. Doon ko nakita yung graciousness mo. Hindi mo naman kami kilala, mga batang taga Baguio lang ako po noon. Hindi pa naman sikat si Robin noon na nakakakilala. But you entertained us like we are the most important people. Ate Guy, congratulations. For your being a national artist. You deserve it, you embody it, and I feel so fortunate na nakilala kita, nakatrabaho kita, nakita ko yung pagkatao mo, even from afar. Naramdaman kita. Ang buhay po niya ay nagpapatotoo sa akin ng thankfulness, gratefulness sa mga taong sumuporta sa kanya. At yung lagi ko pong sinasabi na be all that you can be. Ate Guy, I think in your career, that will be your legacy. You certainly become, and with the directors you have worked with, only shows how you respected this craft. Thank you, Ate Guy, for sharing your brilliance.
You are one of a kind. You are a genius. Sa tibay ng proklamasyon bilang 1390 na linagdaan ng kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining para sa pelikula ay iginawad kay Nora C. Villamayor noong ika-10 ng Hunyo taong 2022 sa Palasyo ng Malacanang. Asahan po ninyong sa abot ng aking makakaya ay patuloy pa nating isusulong ang mga pelikulang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Mga pelikulang magsasalaysay ng ating mga kwento bilang mga Filipino. Pakinggan po natin ang mga kwento ito, lalo na ang mga mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kailangan magkwento tayo upang hindi tayo makalimot, upang hindi tayo malugmok. Dahil laging may pag-asa, anuman po ang mangyari. Tinatanggap ko po ang karangalang ito ng buong puso at mulit-muling magpapasalamat sa inyong lahat. Kayo po ang himalang ipinapasalamat ko sa Diyos. Kayo pong lahat ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora Honor. Maraming salamat po. Mas mabalot po sa inyo, Diyos. Mahal ko po kayo. Sa mga Noranians, ako po ay nakikiramay sa inyo. Nararamdaman ko ang inyong paghihinagpis